Sa linya na po natin ang isa pa sa ating makakapanayam po nating ngayong gabi. Ito po ay isang EDM Droid Asia Top 25 MCs nominee 2019, former resident DJ and MC at District 5 Resto Bar Cafe at Urdaneta City, OM Bar, Happy Bar, Fairways and Blue Water at Boracay, The Scotch at Calasiao, Bodega 22 at Dagupan, former Pioneer DJ at Fat Bar Dagupan, present resident DJ at Curfew Bar Dagupan and Lights Avenue Bar, Mangaldan. Member ng Pangasinan Hype Crew and Groove Department, former member ng North Department and Mad Skills. Walang iba po kundi si Allen Ganiela, isa pong DJ mula sa syudad ng Urdaneta. Magandang gabi po sa inyo. Ito po si Bombo Nerissa at live po tayo ngayon napapakinggan sa ating pong himpilan ng Bombo Radyo Dagupan at napapanood po sa ating Facebook Live ngayong gabi dito sa ating programang Bombo Harana. Bago po ang lahat, sir, ay inyo po nga pagbate at pakilala po muna sa ating pong mga listeners and viewers ng Bombo Radyo. Good evening po. Good evening. Ako po si Allen Ganiela, DJ, representing Pangasinan Hype Crew and Groove Department. Alright. Syempre po, paunang katanungan po, kamusta po? Kamusta po ang pagiging buhay DJ po natin sa ngayon? Okay naman po ang pagiging DJ, although ang kalaban po talaga namin is puyat. Medyo hindi po okay sa health yung pagiging DJ, pero goods naman po. Okay po. Sir, na-mention mo po, medyo hindi po okay? Sa health lang po, kasi syempre po, pagod at puyat po namin. Po kasi pareho yung trabaho namin sa pang-umaga. Medyo risky po sa health pag palagi kang puyat. Alright, tama naman po Pero since na-mention nyo po ito nga patungkol po sa health natin, bakit po ba natin nire-risk yung mga ganitong situation po? Kasali po ba yan sa passion po natin or for the career po? Ano po kasi, love and passion na din po kasi yung yung parang ang pinapailan natin. Since bago po kasi ako maging DJ, sumasayaw din po ako before. So, love na rin po talaga sa music, kaya yun. Alright po yung pagiging DJ. Sir, kailan po nahilig or kailan po nag-start yung pagiging hilig nyo dito po sa pagdi-DJ? Since na-mention nyo nga po na dancer din po kayo, so hindi na bago po para sa inyo ito pong music, sir. Yes po. Nag-start po ako mag-DJ year 2016 po or 2017. Yes po, doon po ako nag-start sa District 5 sa Urdaneta City. Alright. Ito po bang pagiging isang DJ po, specifically yung mga ginagamit po natin, gaano po yan kakomplikado, gaano po yan kahirap? May mga formal trainings din po ba tayo na pinagdaanan po? Actually, po siya continuous learning po siya as a DJ. Hindi po parang kunwari, marunong ka na tapos ganun lang po yung skills mo. Parang continuous po siya na learning every day, every night. Bagong labas po na music, bagong rin po update, ganun po. Hindi po siya madali. Actually, pag DJ ka, kailangan po may background ka rin, marami kang alam na musics. Ganun po. Okay po. Pero anong mga klaseng music po ba itong usually na pinapatugtog po natin dyan? So, sa nakikita po natin sa monitor is talagang nag-play po tayo sa mga bar po. So, ano po ba yan? Kung tama po ako, parang house po ba, techno, mga hip-hop, mga ganun po? Depende pa din po siya sa gusto ng tao. Usually, kasi po kami, pag tumutugtog kami, more on crowd reading po ang ginagawa namin. Kumbaga, magpe-play pa kami ng different genres sa gabi pong yun. Tapos kung ano po yung sa tingin namin, makikita namin na yung mga tao is doon sila ma-attract, doon sila sasayaw. Yun po yung ipi-play namin buong gabi, parang gano'n. Alright po. So, since DJ po kayo, so gumagawa din po tayo na ito pong sarili nyo, syempre, na mga tracks or yung mga remixes po. Actually, hindi ko pa po na-pursue yung pagiging producer as a Alright. DJ. Usually po kasi ang mga ginagamit namin musics, minsan binibili po namin sa ibang producer, binibigay DJs namin, mga ganun. Okay po. Pero paano na lang po ba tayo nagpe-prepare or naghahanda bago po itong isang set, kumbaga, for example, Parang may mga routines po ba tayo na sinusundan bago po natin i-play yan sa crowd po?
Actually, ano po, minsan nagpre-prepare lalo na 'pag, guest DJ ka pa sa ibang lugar, 'pag ano po, 'pag may out of town gigs, gano'n. Pero usually po ano lang, more on impronto kung ano lang po yung gusto ng tao, yun na lang din po yung parang susundin namin ta's medyo magmi-mix ng konti, mga gano'n po. Mm. DJ Allen, ito po yung tawag po sa inyo po, ano? Tama po Yes ba? po, Yes po. So, hindi na po tayo gumamit ng ibang mga screen name, kumbaga. hindi na po. Yun na rin Mm. po yung pangalan ko since day one. Okay po. So, dito po sa pagiging isang DJ, ano po ba to? Parang may mga competitions din po ba tayo? Mga contest na sinasalihan po? Yun naman pong ano, mga DJ battles sa industry namin kaso before po ay parang binalak ko din po sumali kaso hindi na po na-push kasi Okay. ka okey yung income namin dati. Mm. Parang sa maliit lang po kasi yung ano, income namin before nung nagsisimula akong mag-DJ tsaka nung parang gusto ko rin pong sumali ng DJ battle kaya hindi ko na rin po na-push. Okay po. So, may malaking event na rin po ba tayo na tinugtugan or pinag-performan po bilang isang DJ po? Actually madami na din po mga events, may kasama pong mga artists. Last year po ata or last year sa may Lingayen, ano po Mm. yung parang gano'n po, na-try ko na rin tumugtog. Okay po. And Sir Allen, babalikan ko din po, no, ito nga na-mention po natin kanina na talagang risk, ito pong isang pagiging DJ. So, especially, unang-una po sa lahat, gabi naman po talaga, no? Ito pong mga gigs po natin, gabi po talaga siya ginaganap. So, parang may pagkakataon na din po ba tayo na parang nawalan na din po ba tayo ng, kumbaga, tiwala po sa sarili bilang isang DJ? Parang nagkaroon na din po ba tayo ng pagkakataon na parang i-stop na lang yung ginagawa po natin? Paano niyo po yun nalampasan, Sir Allen? Ilang beses na rin pong dumaan sa gano'ng ano, senaryo kasi minsan po kasi parang sobrang, hindi okey nangyari sa career kahit na po natin na hindi naman po sa ano ako medyo dito sa Pangasinan. Dumadating po yung downfall ng career na lang ng 1 or 2 gigs every week. Masakit po yun para sa amin na lalo na 'pag nangungupahan ka lang, tapos Mm. yung bar pa na tutugtugan mo is malayo. Gano'n po Mm. yung mga ng career namin. So, yun po yung mga part na nahirapan ako before. Alright po. Pero Sir Allen, kamusta naman po yung support natin from your family po dito po sa career niyo as a DJ? Wala po akong suporta ng magulang ko, sa mama ko, tsaka sa relatives ko kasi di naman po nila ako Mm. Okay po. Ayan po, balik po tayo no, dito po sa skills po natin as a DJ. Ano po yung ginagawa po natin para ma-develop ito pong skills po natin as a DJ? Parang may mga, ano po ba to? May pinapanood po ba tayo ng mga tutorials, mga workshops, mga ganun po? Or nakikipag-collab po ba tayo sa ibang mga artists? Ganun po ba yung mga techniques po natin? ano lang po, araw-araw lang po na practice tapos 'pag may mga nakikita na mga bagong gagawin as a DJ, mga bagong, ah, routines gano'n po na nakita natin sa social medias. Minsan magkakaroon ka ng bagong idea, bagong ma-explore mo, bagong talent na po yun, bagong, ah, puwede mong gawin as a set mo as a DJ. Okay po. Sir Allen, na-mention niyo po kanina na kayo po ay isang dancer rin. So, kamusta din naman po yung path po natin sa pagiging dancer po? Okey naman po, malaking tulong po na napabilang ako sa grupo ng Mad Skills po shoutout po sa choreographer namin kay Kuya Mm. Jethro. Ah, Nasubukan ko po, sumayaw sa ASAP Chill Out sa Manila Mm. dahil po sa nakasabay po namin yung sumikat na grupo dati yung Rockwell. Mm. Yes po, yun po yung isa sa mga bagay na hindi ko makakalimutan na sa dati. Mm. Pero yung passion po natin as a dancer, Sir Allen, ay nagko-continue pa rin po ba ito? Actually yun hindi na po ako kasi hindi ko na po kayang pagsabay puyat tsaka Mm. pagod dancer, eh.
medyo ano po kasi, nakakapagod po sumayaw. Alright. Di po kaya nung Ayan. So, syempre po, may mga nais na lang din po ba kayo na pasalamatan po dito po sa naging malaking part ng journey nyo bilang isang DJ? And of course, any message po sa mga gusto din na mensahe na gusto nyo pong ibigay, especially po sa mga nangangarap, gustong pumasok po sa pagiging isang DJ. Go ahead po. gusto ko lang pong shoutout ang District 5 Ordaneta, bibig shoutout po kay Boss Aris Millora, shoutout po kay Boss Bonnie and Boss Alvin ng Curfew Bar, shoutout po kay Kuya Gian ng Lights Avenue Bar, shoutout po kay Boss Alvin Esther ng Fat Bar, and maraming salamat po sa lahat ng opportunities, patuloy po naniniwala. Sir June po ng Music Warehouse. And sa lahat po ng gusto matuto or willing matuto mag-DJ, push nyo lang po yung passion nyo, huwag nyo kakalimutan. Kung saan kayo nagsimula, dapat stay humble, kumbaga ganun lang po. And of course, Sir Allen Ganyela, lastly po, kung may mga upcoming gigs po kayo, mga release, ayan, kung saan po kayo pwedeng i-follow, i-contact, go ahead po. Message and follow nyo lang po ako sa Facebook account ko, Allen Ganyela. Makikita nyo po ako magpi-play sa mga bar dito sa Dagupan, Curfew Bar, dito po sa Lights Avenue Bar, dito po sa sa Mangaldan, tapos sa upcomings mga to be announced na lang po yung ibang bar. Alright. Ayan po, maraming salamat po Sir Allen Ganyela sa inyo pong inilaan na oras para po makapanayam namin ngayon po dito sa aming programa. Aleta, good luck po sa inyong career at sana po syempre magtuloy-tuloy po ito. Bantayan po ang kalusugan, Sir Allen. Muli, thank you so much po and mag-ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po. Oras po natin.